habang ang karamihan sa atin nahihimbing sa kalaliman ng gabi. May isang amang nakahanda at gising para simulan ang kanyang araw. Siya si Rolando Niangaro. Wala pa mang bukang liwayway ay nagbabanat na ng buto sa Navotas Fishport. Walang anumang bakas ng antok at pagod ang maaaninag sa kanyang muka. Listo't matalas pa rin ang mata at pag-iisip. Sinisiguradong dekalidad at sariwa ang bawat isdang bibilhin. Tila hustler na sa pakikipagtawaran, kabisado na ang kalakaran sa merkado. Magkano bang ako? Walang bawas? Mula alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, sinusuyod ni Mang Rolando ang bawat sulok ng fishport. Pagkatapos nito, ay direkta na agad siya sa kanilang pwesto sa Talipapa sa San Del Monte, Bulacan. Siya naman ngayon ang tatawaran ng mga mamimili mula alas 6 ng umaga hanggang magtanghali. Tama na nga yan. 273 po. 273. Opo, sige po, hindi po bayad. 270. 270. Ganito ang takbo ng buhay ni Mang Rolando sa pang-araw-araw. Paliwala sa kanyang hassle at pagod. Dahil lahat daw ng ito'y para sa kanyang anak na may cerebral palsy, si Jewel. Six months pa lang po siya, nag-umpisa po yung nag-seizure po siya, nag-convulsion. Wala po kami po doon sa bahay, kami mag-asawa po. Pagdating namin sa ospital ng Tala po, iba na yung ni Jewelyn, parang nangingitim na siya, naninigas na po siya. Ayon sa doktor, meningitis daw ang naging sanhi ng kumbulsyon ni Jewel noon na nauwi na sa cerebral palsy. Wala raw sa lahi nilang pamilya ang ganitong sakit. Pero kwento ni Mang Rolando, Yung dinidesign nila nalagyan ng mga bulaklak po. Tapos ang ginagamit po, rugby. Katabi namin si Jewelyn. Habang ginagawa po namin yun, yung materials na ginagamit namin, yun ang nalalanghap niya po. Kaya nagkaroon siya ng meningitis hanggang ano na pa yung paninigas na, nagkaroon na cerebral palsy. 3 buwan ang tinagal ni Jewel sa ospital. Umabot na sa halos kalahating milyon ang kailangang bunuing halaga ni Mang Rolando para lang maiuwi na si Jewel. One time po, nakagawa po ako ng di maganda po. Ginawa ko, inago ko yung cellphone nung pasakay na pasahero po. Lumakpo po ako. Binalik ko rin po kasi sa labas ay inaano ko ng mga guard. Alam naman nagmakawa. Nag-ano po talaga ako kung anong gagawin ko po na sorry po. Kasi nagkaroon lang po ng di magandang ano ng anak ko. 20 taong nang inaalagaan ni Mang Rolando si Jewel. Mabigat na pasanin, lalo pat ang daming espesyal na pangangailangan ng kanyang anak. Mahirap pong mag-alaga ng mga cerebral palsy ng kondisyon, lalo na yung mga pangailangan niya. Kung saan-saan po ako humingi ng tulong. Umulan man o bumagyo, nasa loob kami ng Senado, nagbabantay kami, pumipila kami ng numero. Umaabot sa halos 20,000 pesos kada buwan ang gastusin ni Mang Rolando para kay Jewel, kasama na ang gatas, gamot at diaper. Nasa 40,000 pesos naman ang halagang kailangan bunuin kung ipapatherapy at ipapagamot si Jewel. Kaya naman,
Talagang umaaray na lang sa hirap si Mang Rolando. Minsan hindi ko kaya, parang nababaliw ako kung saan ko pwede pulutin. Yung ako na mag-isa, nahihirapan ako po. Hindi ko kaya po. Pag nagsisisi siya, tumitirik yung mata niya, kinakabahan ako, umiyak ko. Jibrit, tama na, Lord, tama na, patigilin naman yung pagsisisyo ni Jewelyn. Buong araw lang nakahiga sa kutsyon si Jewel. Wala siyang ibang alam sa mundo, maliban sa maliit na espasyo sa kanilang bahay. Hindi man siya mabigyan ng magandang buhay ni Mang Rolando, tila makikita sa mga mata ni Jewel ang lubos na pagmamahal para sa kanyang ama. Sabi ko, Jewelyn, sa tagal ko ng pagsasama sa iyo, na pag-aalaga ko sa iyo na di kita iiwanan. Ang pray ko palagi sa Panginoon na bago akong mauna o siya, at sana anak, na bigyan niyo po ako ng lakas, magpalakas ka, gumalaw ka, kumilos ka. Alas na nagsimba po kami ni Jewelyn, sana magkakaroon ng milagro ang buhay niya. Kinakausap ko po siya gabi-gabi. Kung saan ako magpunta, sabi ko kay Jewelyn, kahit saan ako magpunta, pagkasama tayo, hindi kita iiwanan na. Nandiyan ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Hindi kailanmang tumigil si Mang Rolando sa paghahanap ng paraan para masuportahan ang anak. Matapos ang saglit na pahinga sa hapon at pag-aalaga, naghahanda naman ng ititindang balut si Mang Rolando. Hindi pa man nagtatakip silim, ay ready na siyang sumabak sa kalsada. Medyo masakit sa naramdaman ko pag malayo mga miso sa mga anak ko, nahihirapan po ako lalo. Dasal na lang po, sa itaas lang po kami na palagi lang po na wag kang magbitiw, basta lang yun para sa mga bata lang gagawin po namin po, para sa mga anak namin po. Mahirap man ang estado ng kanilang buhay, patuloy ang pagsusumikap ni Mang Rolando. At matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, simple lang ang panalangin at pangarap niya para kay Jewel. Marinig ko yung pangalan na makapagsalita lang po siya po. Kung puso ko lang na marinig ko na matawagin niya ako na isang beses na marinig ko yung papa, mama. Yun lang po talagang pangarap ko sa kay Jewelyn. Masaya na po ako marinig ko yung makapagsalita po siya na mama, papa, para maintindihan kung anong nararamdaman yung sakit po na masabi niya po sa akin po. Magandang umaga po, Mang Rolando. Jewel, sasamahan ko muna si Tatay Rolando mo, ha? Ako muna kasama niya sa palengke ngayon. Bibili kami ng mga paninda. Kano sagad dito? 150 yan po, sagad na sagad po. Ah, Ikaw talaga, tawad na. Pwede 140. Sige. ito, pag malambot na ganyan. Ito lang, ayun lang, pamatibay dyan. Yung mga ganyan po. Pag ganyan, okay pa yan. Tagupan po to. Dagupang Yan, bangus. pagbilog po. Dito? Yung ano natin po. Ito daw yung pinaka-okay. Yung programa po namin na Dear SB ay may munting regalo po para sa inyo. Pepo ko. Nandito po tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung mapapansin nyo, medyo madilim pa, tsaka mahina yung boses ko. 3 AM pa lang po ngayon dito at iniiwasan natin magising yung mga kapitbahay. Kasi pupunta natin si Mang Rolando kasi ganito po yung oras ng kanyang gising. Ganitong oras nagsisimula na po siya magtrabaho. Napakasipag talaga na tao kaya
Tara, puntahan natin yung bahay niya, katukin natin. Magandang umaga po, Mang Rolando. Kamusta po? Sir, ano to? Ha? Nasa ka na wow. Ako po si SB. SB, Opo, kamusta po kayo? Okay lang po. Kamusta po? Siya po pala si Jewel. Opo. Ilang taon na po siya? 20 years old po. 20? Opo. Ilang taon na po ba siya cerebral palsy po ba? 6 months pa lang po. 6 months pa lang yun. So 20 years, pinapainom niyo siya sa gatas? Opo. Ganyan? For 20 years? Opo. Grabe. Bali, gatas niya insured, di ko kayang pilit po. Kaya kahapon po, umalis po kami. Naghanap kami ng may nga ng gatas na insured na guarantee letter. Sana wala kami nahingihan po. Nagsimba na lang po kami. Minsan na-stress lang, minsan na-stress po ako, umiyak na lang po ako. Na kung dapat kong gawin. Minsan wala siyang gatas. Nakahahabag ang kalagayan ni Mang Rolando. Ayaw man niyang iwan si Jewel, hindi naman siya pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Lalo't dun lang nakasalalay ang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mga anak. Jewel, sasamahan ko muna si Tatay Rolando mo ha. Ako muna kasama niya sa palengke ngayon. Bibili kami ng mga paninda para maibenta namin ngayong araw at makabili kami ng mga gatas mo ha. Kami muna magkasama ngayong araw. Babalik kami agad. Huwag ka mag-alala. Babalik kami agad. Tay, ito bang gagamitin natin sa panininda? Apo. Tara, dali na natin. So, Tay, nasan tayo ngayon? Sa palengke ng bagong silang tayo ngayon, mamimili tayo muna ng Palengke ng bagong Bagong silang. Silang po. Ito ba yung araw-araw niyong schedule? araw-araw po, walang schedule po, araw-araw po. Araw-araw, ganito ko kayo, ganitong oras. Opo. Di ba mahirap, Tay? Medyo mahirap, kailangan po talaga eh. Hmm. Ang pangailangan ng mga anak ko po eh, kailangan po talaga po eh. Masipag niyo, ha? Dito po tayo. Dito tayo, tara. Tay, turuan mo ako ha, kung ano mga bibili natin para ma-assist kita. Apo. Ano bang size? Ito o ito? Ano yung Magkano usual na po? binibili? Labas ang agad na bas. Magkano po kilo to po dito, kuya? 150 kilo bas. Walang tawad? Tawad daw boy. Wala na sagad. Kano sagad dito? 150 yung boss, sagad na sagad po. Ikaw talaga oh, tawad na. O di 140. Sige. Dahil sa kabisado na ni Mang Rolando ang mga kalakaran sa palengke, nakakabilib ang kanyang diskarte. Paano pinipili ito, Tay? Yan, malambot. Ogas na yan? Opo, kaya pag malambot eh, dali masira, kailan matigas. Paano mo chinecheck? Hinahawakan ko lang po Ano? dito. Ito, pag malambot na ganyan. Ayun na, pagmatibay dyan. Yung mga ganyan po. Pag ganyan, okay ba yan? Ito. Patay Okay kita ito. doon sa may unahan. Paano ba malaman, Tay? Pag ano? Dagupan po to. Dagupang Yan, bangus. pagbilog po. Pag Dito? yung ano natin po. Ito daw yung pinaka-okay. Grabe ang talas sa pagpili ng isda. Kaunting salat at sipat lang, alam na niya kung sariwa at dekalidad. Importante raw kasi sa kanya na maayos ang kanyang mga ibibenta. Ito. Walang bawas? 150? Ah? 150 na lang kuya. 150. Ha? 155 na lang. O sige, 155. Hustler na hustler talaga tong si Mang Rolando. Ibang klase dumiskarte. Marami-rami tayo na pamili ngayon. Oo nga po eh. Mga magkano kikitain nyo rito sa mga panindang isda na to? Medyo malaki-laki rin po. Talaga? Opo, mga 1,000 may higit po. 1,000?
Nauubos ba to sa isang araw? Opo. Iniwan muna namin sa sidecar ang mga pinamiling isda. Sunod naming pakay, gulay. Saan tayo mamiling gulay? Doon po. Tara. Magkano talong, te? 300 po. Ito bibili natin. So isang talong, isang repolyo. Magkano na ngayon yan? 950 lang daw. 950 na sibuyas natin. Ito imported. Ay, white to. Magkano ang white? Mas mahal yung pula. Sige, so kuha tayo nito. Opo. Sige. Dagdag mo na. Kalabasa po. Meron po kayo. Saka talong. Talong. Ito, magkano itong puti? Ay, sama mo na to para Okay na po. pandagdag. Ay, dagdag mo na yan. Thank you. Buhatin na natin. Kaya si water? Kaya mo? Oo, sige. Ito Kaya? sibuyas. Marami-rami na to ah. Okay na po. Ha? Lakas ni sir ah. Ha? Lakas mo sir. Okay lang. Bago kami bumalik sa kanyang pwesto sa Talipapa, nag-breakfast muna kami ni Mang Rolando. Kape at pandesal, almusal na mga kumakayod sa buhay. Grabe talaga ang lakas ng pangangatawan ni Mang Rolando. Sa buong oras ng pamimili namin, wala akong naaninag na anumang bakas ng pagkapagod maski puyat. O tayo, nakapagpahinga na tayo ha? Oo, nakapagpahinga na ako. Medyo busog na rin tayo. Medyo Pwede okay pa na na rin tayo, katawan ko. simulan na natin yung pagbibenta natin doon sa tindahan mo. Sige po. O tara, dali natin yung kape natin. Nay, magkano yun? Lahat ng hirap papasanin. Masiguro lang na magagampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Yung programa po namin na Dear SB ay may munting regalo po para sa inyo. Woo! Yun! Bakit? May isda naman. Oh my God. Meron din kaming regalo para sa iyo, Baby Jewel. Magbibigay ho kami ng assistance na 100,000 para sa pagpapagamot at pagpapatherapy po ni Jewel sa PGH. Para hindi na kayo mahirapan dun sa therapy niya, sa pagpapagamot niya, at madala niyo siya sa PGH, Mang Lando. Nagpapasalamat ako sa inyo. Inuulit ko po. Tatuto ako nagpapasalamat po sa iyo. Hanga ako sa dedikasyon at pagsusumikap sa buhay ni Mang Rolando. Kaya naman ang kanyang tiyaga at sipag, susuklian natin ngayong araw. Lingid sa kanyang kaalaman, may mga sorpresa kaming inihanda na tiyak na babago sa buhay nilang pamilya. Tay Rolando, dahil hanga po ako sa sipag at dedikasyon ninyo sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa inyong anak na si Jewel, yung programa po namin na Dear SB ay may munting regalo po para sa inyo. Opo. Handa na ba kayo? Dandan ako. Sige. Ito po. Kinakabahan po. Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Dapat maging excited ka. Hilahin mo to. Sabay na tayo. 4, 3, 2, 1. Woo! Yun! Bakit? May isda naman. Oh my God. May isda na po tayo. Congratulations, Mang Rolando. Ito na po yung bagong tindahan at magandang pwesto ninyo. Kompleto to, bago ng mga gamit para sa pangtitinda ninyo. At hindi lang yan, Tay. Alam mo ba, para mas sustainable at pang matagalan yung pagtitinda ninyo, gagawin na rin din namin kayong member ng Navotas Fishport para para mas marami kayong mapamili at mas mura yung makukuha nyo mga paninda. Opo. Ano naramdaman nyo po? Kaya po ako. Kaya may nalagay yung konting panimpunan, may panghano na po kay Jewel, pandagdag po sa mga gatas niya. Ito po lahat magagamit nyo para sa pagnenegosyo nyo, makatulong ng mga anak ninyong iba,
para matustusan nyo si Jewel. Balita ko nga po, nung inaalagaan nyo si Jewel, nas-nash din yung cellphone nyo, nawala din. Opo, nawala po nung last week po. Anong nangyari? Nakatayo po ako sa labas ng PGS po. Hindi ko naman nakalain na may sumusunod na pala sa akin sa paglabas sa PGS po. Mamaya biglang nawala po yung cellphone ko. Sabi ko, uy, cellphone ko. Umiyak-yak na po ako kung saan ko alam kung anong gagawin ko. Anong gamit nyo ngayon? Paano nyo nakukontak yung anak nyo, mga kaanak nyo? Wala po. Wala akong cellphone po. Handog na rin po ng programang Dear SB ang bagong cellphone para sa inyo, Mang Rolando. So, meron na kayong bagong pwesto, bagong kagamitan, meron din kayong bagong cellphone. Maraming salamat at puso akong nagpapasalamat po sa inyo. Lalo po sa kay God po na bigyan pa ako ng lakas na loob para sa anak ko po kay Jewel po. Ako, kasi wala pa akong nanay, tatay, kapatid, kuya. Dito pwedeng kong malapitan, may ng tulong. Wala po talaga po. Wala nang sumisikap para sa mga anak ko lang po. Kung mag-alala, Mang Rolando, marami pa rin pong taong tumutulong at nandito po yung programang Dear SB para tulungan yung mga katulad ninyo na kahit may pinagdadaanan sa buhay, nagsusumika pa rin po. Kaya para sa inyo yan, Mang Rolando. Para hindi rin mahirapan sa pagbabalot tuwing gabi, minabuti na rin ng Dear SB na mapacheck up ang mga mata ni Mang Rolando. Meron pa po kaming ibang regalo, meron na tayong konting edad. Alam ko medyo malabo na rin yung mata ninyo. Kaya meron po kaming regalo mula po sa Shinagawa na libreng eye check-up at kung ano man ang kailangan ninyo dito, pwede namin kayong ipalasik para maging malinaw yung maging paningin ninyo at hindi na kayo mahihirapan sa pagtatrabaho nyo. Panibagong regalo ho ito ng Dear SB para sa inyo. Kaya taas puso akong nagpapasalamat po sa nagawa po na matagal kong gusto magpa-check up pag malabo na po talagang mata ko po. Hindi ko po kayong makakalimutan po. Ngayon na po ako nakatanggap sa buong buhay ko po ng ganito po. Maraming salamat po. Congratulations, Mang Rolando. O paano ba? Kasi anong oras na? Mukhang magdadatingan na yung mga customer ninyo, Mang Rolando. Magtinda na ba tayo? Opo. Di ba sabi ko, ako magiging assistant mo ngayon. Opo, ikaw magkakaliskis. Turuan mo magkaliskis, saka magugas at magtanggal ng mga hasang. Opo. Okay, tara. Kabubukas pa lang ng bago niyang pwesto, pero may buena mano agad si Mang Rolando. Eto, Mang Rolando, may bibili na daw. Mga bago yan, ate. Anong gusto mo? Tilapia, o sige. At syempre, sasabak na rin ako agad sa pag-assistant ko sa kanya. Dalawa pa lang, medyo effort na. Actually, matagal ko nang gustong sinakita ko pag ginagawa to, pag sinasama ko yung nanay ko na mamalengke. Ganito pala yun. Hindi pala basta-basta itong ginagawa ni Mang Rolando araw-araw. Kaya naman, saludo ako sa inyo. Sarap ang pag-aprito mo nito. Gagataan ko yan. Ha? Gagataan mo? Ayan, ate. Para sa'yo. Buena mano. Salamat, ate. Hindi maitago ang tuwa sa mga mata ni Mang Rolando. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating tulong sa kanya. Merong regalo rin tayo para kay Baby Jewel. Opo. Punta natin. Masaya na ako kasi may gulay na ako. May gulay pa, may stuff gulay pa May pala. isda, may gulay, may pinamili pa tayo sa pamalengke. Nagulat ako eh. Ay, Saan wala yung siya? mga anak ko pumasok sa school. Meron din kaming regalo para sa iyo, Baby Jewel. Jewel, may regalo daw. Meron kaming kutsyon na higaan para sa kanya, para mas masarap yung pahinga niya. At sabi mo nga, tuwing pinapasyal mo si Jewel, akay-akay at buhat-buhat mo siya at nanghihina ka. Kaya meron din kaming regalong pediatric wheelchair para mapasyal mo si Jewel. Siyempre, sagot na rin ng Dear SB ang pang-araw-araw ni Jewel at pamilya niya nga. Mga gatas, diapers, at sa inyo, buong grocery para sa buong pamilya po. Para kompleto na po yung regalo ng Dear SB para sa inyo, Mang Rolando. At para tuloy-tuloy na ang therapy ni Jewel, magbibigay ho kami ng assistance na 100,000 para sa pagpapagamot at pagpapatherapy po ni Jewel sa PGH. Para hindi na kayo mahirapan dun sa therapy niya, sa pagpapagamot niya, at madala niyo siya sa PGH, Mang Lando. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ululutin ko po, tas puso kong nagpapasalamat po sa iyo.
sa inyong lahat po na bumuo at nagbigay po sa tumulong po sa amin sa pamilya ko. Tapos puso akong nagpapasalamat po. Lalo na sa itaas po na dinig po yung pangarap po sa kay Kiwili na maging pang dasal ko po na bigyan po siya ng magandang pangatawan po ng mga pagkain niya araw-araw po. Narinig na po ng Panginoon dasal ninyo, Mang Lando. Masaya ako para sa inyo at pagpatuloy nyo po yung sipag at dedikasyon nyo para sa pamilya nyo. Sabi ko nga po, marami pa rin pong tumutulong, marami pa rin hong handang magbigay ng kanilang tulong para mabigyan kayo ng pag-asa para sa buhay ninyo. Congratulations po. Maraming salamat po sa inyo lahat po. Nakakamangha talaga si Mang Rolando. Mabigat man ang mundong pinapasan, hindi kailanman niya naisip na sumuko na lang at umasa sa iba. Tuloy lang sa pagpupursige araw-araw. Dahil may awa ang Diyos, manalig ka lang at tsak may darating ding biyaya. Nandito tayo ngayon sa Front Row Head Office para sa isang special na event, ang SB Driven to Heal Charity Event, kung saan ipapa-auction natin itong mga coaching ito. Ang malilikom na pondo rito ay itatayo natin ng mga dialysis at diagnostic centers. SB